Kabanata 2111. Tumayo si Waylan. Tara na, pag-iisipan natin kung paano makaalis dito mamaya. Nang matapos ni Cameron ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit, pinatay niya ang apoy. Pagkatapos ay umalis sila sa ibang landas. Sa kabilang banda, si Mahina ay naghahanap sa kakahuyan kasama ang isang grupo ng mga tao. Naglakad si Knowles sa isang bakanting espasyo at tumingkayad para pagmasdan ang paligid. Lumapit sa kanya si Mahina at tinanong, "May nahanap ka ba, Mr. Knowles?" Iniunat niya ang kanyang kamay at dumampi sa lupa. May nagsindi ng apoy dito. Ang pinainit na kahoy na ito ay mainit pa rin. Natigilan si Mahina. Ito ay dapat na Mr. Southern at Mr. Goldman. Tumayo si Knowles, "Hanawa muna tayo ng paraan para makontak sila. At least, kailangan nating ipaalam sa kanila na tayo ang naghahanap sa kanila." Tila, akala nila ay kalaban nila, kaya mabilis silang tumakas. Inakala ni Knowles na dapat masugatan ng isa sa kanila. Kung hindi, itinago at inoobserbahan nila ang sitwasyon sa halip na tumakas. Samantala, sa wakas ay narating ni Cameron at Waylan ang dulo ng kakahuyan. Pagkalabas nila sa kakahuyan, ang lumitaw sa harapan nila ay ang mabatong bahura at mabagyong dagat. Biglang bumuhos ang ulan. Inihagis ni Cameron ang jacket sa kanyang kamay kay Waylan at sinabing, "Isuot mo ito. Hindi mo dapat basahin ang sugat mo." Pagkatapos noon, sumugod siya sa harapan para maghanap ng daan palabas. Ang Peter Patter ay dahan-daang lumaki sa isang torrent. Binalot ni Waylan ang jacket sa kanyang sarili, at kumalat ang matinding sakit mula sa sugat sa kanyang braso. Matagal nang nabahira ng tuyong dugo ang puting gasa. Tumayo si Cameron sa bato, at parang may nakita siya, sumigaw siya, may nayon sa unahan. Lalong lumakas ang ulan. Isang tabing ng ulan ang sumalakay maging sa masukal na kakahuyan, at si Mahina at Knowles ay walang ibang pagpipilian kundi ihinto ang kanilang paghahanap at humanap ng kuweba upang takasan ang ulan. Nakatayo sa harap ng kuweba, pinagmasdan ni Knowles ang ulan na pumapatak mula sa bubong ng kuweba patungo sa mga siwang ng mossy rock. Inabot ni Jake ang isang bote ng tubig sa kanya at sinabing, "Wala pa kaming nakikitang tao mula sa kabilang panig hanggang dito, kaya sa tingin ko dapat ay ligtas si Mr. Southern at Mr. Goldman." Kinuha niya ang bote ng tubig at binuksan iyon. Siguro, lumapit si Mahina na may hawak na telepono. "Mahina ang reception dito. Ano naman sayo?" "Guys," inilabas ni Jake ang phone niya at umiling. "I wonder where Mr. Southern and Mr. Goldman are now," nag-aalalang tanong ni Mahina. Lumingon si Knowles at sinabing, "Gaano man kalaki ang kakahuyan sa islang ito, hindi sila makakalabas sa dagat." Biglang may naalala si Jake at sinabing, "Oh yeah, I remember there is a fish village near the woods. Sa tingin mo ba pupunta sila doon?" Sa labas ng compound ng bahay ay may mga lambat na nakasabit sa mga poste ng kawayan at ilang bahagi ng makina ng mga bangkang pangisda. May isang kulungan sa malapit na nag-iingat ng mga manok. Iniskan ni Waylan ang buong bahay. Ang mga kasangkapan ay simple at luma. Kahit na ang TV ay isang modelo ng higit sa 10 taong gulang. Tumayo si Cameron sa pintuan at pinatuyo ang sarili sa pamamagitan ng pag-alog ng mga patak ng ulan sa kanyang jacket. Buti na lang hindi basa yung shirt sa loob. Isang matandang babae ang lumabas mula sa kusina na may dalang dalawang mangkok ng mainit na lugaw at sinabing, "Basa kayong dalawa. Halika, kumain ka ng lugaw para magpainit ka." "Salamat, ginang," sagot ni Cameron na may ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa mesa at umupo. Ang mesa ay gawa sa kahoy. Naging basa ito kapag tag-ulan at may maitim na marka ng amag, ngunit hindi ito gaanong nakaapekto. Ngumiti ang matandang babae at nagtanong, "Mga bisita ba kayo?" Tumango si Cameron. "Oo, mag-isa ka bang nakatira dito?" "Ako ay nakatira sa aking asawa, ngunit siya ay nagtungo sa dagat kasama ang mga tao mula sa nayon para sa pangingisda. Pero sa sobrang lakas ng ulan, natatakot akong hindi na siya makabalik sandali," sagot ng matandang babae. Tumingin si Waylan sa kanya at mamulong. Napakaraming tao lang ba sa baryong ito? Isang dosenang pamilya lang ang nakita niya noong papunta siya rito. Ito ay wala kong ikukumpara sa lungsod ng Southern Clan. Kabanata 2112. Sumimsim si Cameron sa lugaw at sumagot, "Totoo. Ganito lang karami ang mga tao sa fishing village na ito. Ang mga kabataan ay umalis na lahat sa Eastern Islands, at ang mga naiwan ay matatandang tao." Isang napakaliit na bilang ng mga nasa katanghaliang gulang ang tumatangging umalis dahil sa kanilang mga magulang, kaya nananatili sila sa mga isla upang magnegosyo ng pangingisda.
Tumango ang matandang babae at bumantong hininga. Karamihan sa amin sa nayon ay mahihirap na illegal na immigrant mula sa Eurasia. Kung hindi lang kami dinala ni Mr. Southern Sr. sa mga isla at binigyan ng pagkakataon ng mga lalaki sa baryo na magtrabaho sa negosyong pangingisda para kumita kami ng pera para itaguyod ang aming mga pamilya, hindi namin alam kung saan magiging tayo ngayon. Ang matandang babae ay nagkaroon din ng isang anak na lalaki at babae, ngunit sila ay nagtatrabaho sa Eurasia at babalik upang bisitahin sila paminsan-minsan. Gayunpaman, matanda na sila. Hindi na sila makalayo kasama ang kanilang anak, kaya kailangan nilang manatili sa Eastern Islands. Tumingin si Wayland kay Cameron ngunit hindi umimik. Matapos maubos ni Cameron ang kanyang lugaw, nagtanong siya, pwede po ba akong isa pa, madam? Ang sarap ng lugaw mo. Tumawa ang matandang babae at sumagot, oo naman. Kukuha ako ng isa pang bahagi para sa iyo. Palakaibigan ng matandang babae. Marahil siya ay masyadong malungkot, kaya siya ay masaya kapag siya ay may mga bisita. Nang malaman ni Cameron na nakatitig si Wayland sa kanya, tinanong niya, bakit ka ganyan makatingin sa akin? Kumunat ang noo niya at sinabing, hindi ko akalain na ang tatay mo pala ang tutulong sa kanila dito sa fishing village na ito. Sinabi na sa kanya noon ng lolo niya kung anong klaseng tao si Sonny. Bago siya pumunta dito, nag-aalinlangan siya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, napakabihirang para sa isang tulad ni Sonny, na isang maimpluwensyang figure sa mundo ng mga patay, na maging mahabagin. She clicked her tongue and said, mabait na tao ang tatay ko. Pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan at katapatan kaysa sa lahat. Kung hindi, bakit siya mananatiling nakapikit sa aksyon ng The Serpents? Napangiti si Wayland. Parang hindi mo gusto ang paraan ng paghawak niya sa The Serpents. Matanda na siya at nanlambot na. Nasabi ko na sa kanya noon na kung gusto niyang maging mapagbigay sa ibang tao, ang unang dapat niyang siguraduhin ay maa-appreciate ito ng tao. Ang kabutihan ay isang lugar ng pag-aanak para sa ligaw na ambisyon, at ang The Serpents ay ang pinakamahusay na halimbawa. After that, she added, pero tatay ko siya, kaya hindi ko siya sinisisi na malambot siya. Kaya lang hanggat nandito ako, walang makakapag-take advantage sa Southern Clan. Mariin na idiniin ni Wayland ang kanyang lobby. Mas matalino pa siya kaysa sa hitsura niya. Marahil ay ganoon din ang iniisip ni Sonny noong nakaraan. Buti na lang matanda na siya. Ayaw na niyang ipaglaban ang mga walang kwentang bagay na iyon, at gusto niyang magkaroon ng kapayapaan. Katulad ng kanyang lolo sa tuhod, na minsan ay walang halaga kundi ang kanyang sariling interes. Gayunpaman, pagkatapos naguguli ng halos lahat ng kanyang buhay sa pagsisikap na makuha ang mga bagay, gusto niyang gawin, nadama niya ang higit at higit na pagkakautang sa mga tao sa paligid niya at nais na makabawi sa oras na naiwan niya. Inilabas ng matandang babae ang sinigang mula sa kusina. Tumayo si Cameron at kinuha ang lugaw. Maraming salamat po, ang sarap talaga ng lugaw mo. Sabi ng matandang babae, mayroon pa akong iba sa kusina. Kung gusto mo pa, maaari kang pumasok sa loob at ikaw na mismo ang kumuha nito. Tumingin siya sa labas at nagpatuloy. Tumigil na ang ulan, kaya kailangan kong bumalik sa trabaho. Pagkatapos noon, naglakad siya. Papunta sa looban. Lumingon si Cameron at nakita niyang hindi pa nagagalaw si Wayland sa sinigang niya. Tinanong niya, ano ang mali? Busog ka pa ba sa delat ang pagkain kagabi? Hindi. Hinawakan niya ang mesa, at agad na nakita ni Cameron ang liwanag. Dapat kang magpasalamat na mayroon kang makakain ngayon, Mr. Goldman. Matapos tumigil ang ulan, tila nalinis ang buong isla. Maaliwalas ang kalangitan, at maging ang hangin ay napuno ng amoy ng putik at mga puno. Nasa loob ng kanyang pag-aaral si Sonny at tila nag-aalala. Wala siyang mabasa sa dyaryo kaya ibinaba niya ang salamin niya at minasahe ang ilong. Pumasok ang mayordomo sa silid-aralan, dala ang kanyang tanghalian at sinabing, Mr. Southern Sr., dapat kang kumain. Ilagay mo na lang dyan, pagod na sagot niya. Inilagay ng mayordomo ang pagkain sa isang tabi at sinabing, sigurado akong mabubuting tao sina Mr. Southern at Mr. Goldman. Sigurado akong babalik sila ng ligtas. Kabanata 2113. Hindi ako nag-aalala sa kanila. Nagtaas ng ulo si Sonny. Matalino sila, kaya sigurado akong malulutas nila ang sarili nilang problema. Ang inaalala ko ay yung ibang tao. Alam ng mayordomo ang kanyang sinasabi. Nag-aalala ka ba na kumilos si Fabio? Bumaba ang mukha ni Sonny. Kung talagang makikipagsanib puwersa si Fabio kay Donald, baka hindi kami magkatugma sa kanila.
At saka, ang ating mga kaaway ay nagtatago sa dilim habang tayo ay nasa liwanag. Halatang halata na naghahanda silang makipaggera sa amin, base sa ginawa nila kay Cam. Iisipin nila na marami tayong pushover kung wala tayong gagawin. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at sinabing, pupunta ako sa ospital. Oras na para tanggalin si Manuel. Muli, pumunta si Sonny sa ospital para bisitahin si Joaquin. Maari nang maupo si Joaquin sa kama, ngunit hindi pa rin siya makalakad. Nang makita niya si Sonny ay nagulat siya. Inilagay ni Sonny ang jacket sa likod ng upuan at umupo. Diretso ako sa punto. Joaquin, I'm sure alam mo na si Manuel ang nagtaksil sa'yo, diba? Ibinaba ni Joaquin ang kanyang ulo, at isang dismayadong ekspresyon ang bumalatay sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon. Ginawa niya iyon sa iyo dahil nagtatrabaho siya kay Donald sa buong oras sa likod mo. Ano? Natigilan si Joaquin. Kinuha ni Sonny ang account book ng The Commune at inilagay sa mesa. Habang binubuklat ni Joaquin ang account book, sinabi ni Sonny, ito ang lahat ng mga record ng transaksyon na nagpapakita na si Manuel ay nakikipagtulungan kay Donald mula noong 1 taon na ang nakalipas. Ipinakita na sa kanya ni Sonny ang katotohanan, at walang ibang choice si Joaquin kundi paniwalaan ito. Nanginginig ang mga kamay niya. Nahirapan siyang paniwalaan na ang lalaking pinalaki niya sa loob ng maraming taon ay nagbabalak na ipagkanulo siya mula noong 1 taon. Kinulong niya si Florence, lalong nagdilim ang mukha ni Joaquin nang marinig ang sinabi ni Sonny. How dare he? Akala ng lahat sa The Serpents ay patay ka na. Kaya naman sinunod nila ang utos niya at tumalikod kay Fabio. Gayunpaman, ikaw ang pinuno ng The Serpents, at sigurado akong lahat sila ay makikinig sa iyo. Pinigilan ni Joaquin ang kanyang galit at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Tumingin sa kanya si Sonny at sinabing, kaya mo pa naman magsulat diba? Maaari ka bang sumulat ng isang liham sa isang taong pinagkakatiwalaan mo at pamilyar sa iyong sulat kamay? Ilang sandali pa ay lumabas na si Sonny sa ward. Inabot niya ang sulat sa isa niyang tauhan sa koridor. Dalhin mo itong sulat kay Mateo. Kinuha ng lalaki ang sulat at nagmamadaling umalis. Nang lumabas ng ospital si Sonny at ang dalawa niyang tauhan, nakita nila ang 2 van na nakaparada sa main entrance ng ospital. Bumaba si Manuel sa van, kasunod ang ilang matipunong lalaki. Lahat sila ay may hawak na mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay at mabilis na pinalibutan si Sonny at ang kanyang mga tauhan. Nagulat ang mga dumaraan. Nagmamadali silang umalis sa lugar dahil ayaw nilang magkagulo. Inihagis ni Manuel ang lalaking pinaalis ni Sonny para ihatid ang sulat sa lupa sa tabi ni Sonny. Siya ay tinambangan, at kinuha ni Manuel ang sulat. Inilagay ni Manuel ang liham sa harap ni Sonny at sinabing, kaya ikaw ang nagligtas kay Joaquin, Mr. Southern Sr. Hindi nakakagulat na hindi ko mahanap ang kanyang bangkay. Manuel, hindi ka dapat maging gaaman, walang ekspresyong sabi ni Sonny. Pinutol ni Manuel ang sulat at itinapon sa lupa. Habang dinadala ng hangin ang mga piraso ng papel, sinabi niya, sa tingin mo ba ay maaari pa ring maging pinuno si Joaquin para sa The Serpents kahit na siya ay nabubuhay pa? Tumingin sa kanya si Sonny nang walang sinasabi. Lahat ng mga tauhan mo ay pumunta na para hanapin si Cameron, tama ba? 2 mandirigma na lang ang natitira para protektahan ka. Sa kasamaang palad, hindi kayo makakalabas ng buhay ni Joaquin ngayon. Kabanata 2114. Tiwala si Manuel na ipapadala ni Sonny ang lahat ng tauhan niya para hanapin si Cameron kapag nawala ito. Gaano man kagaling si Sonny bilang isang mandirigma, hindi na siya kasing galing ng dati dahil matanda na siya, kaya malapit na siyang mapagod. Kung maaari niyang alisin ang pinuno ng Southern Clan at si Joaquin sa isang upuan, ang pakikitungo kay Cameron ay isang piraso ng cake. Humalaklak si Sonny. Masyado kang bata, Manuel. Sumubsob ang mukha ni Manuel nang isiga niya ang kanyang utos, kunin mo siya. Ang 2 lalaking nakatayo sa likod ni Sonny ay sumugod at sinalubong sila ng santukan. Hindi rin nanatili sa likod si Manuel. Naglabas siya ng punyal at ibinato ang sarili kay Sonny habang hindi ito nanonood. Gayunpaman, hindi madaling target si Sonny. Kahit na siya ay matanda na, ang kanyang karanasan at ang kanyang husay sa martial arts ay nagbigay sa kanya ng kalamangan kaysa kay Manuel. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilang suntok, unti-unti nang nalulula si Manuel. Ang 2 pang manlalaban ay dali-daling lumapit upang tulungan si Manuel, at 3 sa kanila ang lumaban kay Sonny. Laging sinasabi ng mga tao na ang isang leon ay hindi mananalo laban sa isang grupo ng mga hyena. Natigilan si Sonny nang tamaan ng bakal na tubo ang kanyang likod.
Napaatras siya ng ilang hakbang pasulong at muntik na siyang mahulog sa lupa. Tumalikod siya at pinaulanan ng suntok ang templo ng umatake, dahilan para tumagilid ang lalaki at bumagsak sa lupa. Kinuha ni Manuel ang kanyang pagkakataon, itinaas ni Manuel ang kanyang punyal at sinaksak sa balikat ni Sonny. Isang pidgel na ungol ang pinakawalan ni Sonny. Hinawakan niya ang talam na nakaipit sa kanyang balikat at pilit na hinugot. Habang umaagos ang dugo mula sa sugat patungo sa hangin, hinampis niya ang panga ni Manuel ng isang hampas ng palad, na nagpalipad sa hangin na may dugong umaagos mula sa kanyang mga labi at ilong. Mr. Southern Sr. Gusto siyang tulungan ng isa niyang tauhan, ngunit tinamaan siya ng bakal sa paa ng taong nasa likod niya. Bumagsak siya sa isang tuhod at umiwas sa isa pang pag-atake. Hindi niya mailabas ang sarili niya. Naabot na ni Sonny ang kanyang limitasyon. Dumudugo ng husto ang kanyang balikat, at halos hindi na siya makatayo. Pinunasan ni Manuel ang dugo sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay at ngumiti ng malademonyo. Ang lumang bagay, gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Hawak ang kanyang punyal sa kanyang kamay, si Manuel ay sumugod kay Sonny. Nang malapit ng dama po ang punyal sa patama nito, isang bala ang tumakas mula sa mga anino at pinalipad ang punyal palayo sa kanyang kamay ng may malakas na kalabog. Hinawakan ni Manuel ang kanyang manhid na braso, at nagbago ang kanyang mukha sa gulat. May tao dito. Sa pagkakataong iyon, dumiretso sa kanila ang isang sasakyan. Ilang tao ang natamba ng sasakyan dahil nahuli sila sa away. Maswerteng nakaiwas si Manuel sa oras. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, iniwan niya ang kanyang mga tauhan at sinamantala ang pagkakataong makatakas. Akala ng mga natitirang tao ay dumating na ang mga reinforcement mula sa Southern Clan, kaya lahat sila ay tumakas din. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Daisy sa loob ng sasakyan habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi pa rin siya makaalis sa gulat na may nabangga siyang sasakyan. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, itinulak ang pinto ng kotse, at lumabas ng sasakyan. Nakaramdam siya ng panghihina sa kanyang mga tuhod at halos hindi na makatayo. Nagmamadaling pumunta ang nasasakupan ni Sonny para alalayan si Sonny. Kahit na siya ay nasugatan, ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha. Nang makita niya si Daisy, nagulat siya. Miss Vanderbilt, natauhan si Daisy at nagmamadaling lumapit sa kanila. Namutla ang mukha niya nang makita ang dugo sa sando ni Sonny. Mr. Southern Sr., nasugatan ka. Tinakpan ni Sonny ang sugat sa balikat gamit ang kamay. Walang dugo ang mukha nito, pero inaalo pa rin niya ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Ang silver lining ay nasa tapat na sila ng ospital kaya isinugod si Sonny sa emergency department. Habang naghihintay si Daisy at dalawang tauhan ni Sonny sa harap ng pinto, nakita ni Daisy na nasugatan din sila, kaya sinabi niya, bakit hindi nyo rin gamutin ang mga sugat ninyo? Ngumiti ang isa sa kanila at sumagot, hindi kami gaanong nasugatan gaya ni Mr. Southern Sr., kaya magiging maayos kami. Parang may naalala siya, tinanong niya, by the way, Miss Vanderbilt, paano mo nalaman na nasa ospital kami? Hindi alam ni Daisy kung paano sasagutin ang tanong. Nakatanggap siya ng text message mula kay Seyday 15 minuto ang nakalipas at nalaman niyang may problema si Sonny sa ospital. Sa oras na iyon, hindi siya masyadong nag-isip at agad na isinugod sa ospital. Noel Ace, Cameron, Waylon, at Mahina ay wala sa paligid. Kung may mangyari kay Sonny, paano niya ito ipapaliwanag sa lahat? At saka, may gusto rin siyang gawin para sa kanila. Kahit na hindi nila kailangan ng tulong niya, ayaw niyang maging freeloader na walang magawa. Kabanata 2115. Lumabas ang doktor at nagmadali silang nagtanong, kumusta si Mr. Southern Sr.? Tinanggal ng doktor ang kanyang maskara at sinabing, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Mr. Southern Sr. Tinahin na namin yung sugat. Siguraduhin lamang na mayroon siyang sapat na pahinga at walang tubig sa sugat sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng isang linggo, maaari na siyang bumalik dito at tanggalin ang mga tahi. Itinalak ni Daisy ang pinto at pumasok sa ward. Nakita niyang nakahiga si Sonny sa kama, tumatanggap ng infusion habang ang mapatla nitong mukha ay puno ng pagod. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung dumating siya mamaya. Pumasok ang mga tauhan ni Sonny sa loob at sinabing, huwag kang mag-alala, Miss Vanderbilt. Magiging maayos si Mr. Southern Sr. Tumango siya at nagtanong, nga pala, ano ang ginagawa ni Mr. Southern Sr. sa ospital?
Sumagot ang lalaki, narito si Mr. Southern Sr. para hanapin si Joaquin. Nagulat si Daisy, buhay pa si Joaquin. Tumungo siya. Plano ni Manuel na patayin si Joaquin, ngunit iniligtas siya ni Neil. Pagkatapos niyang magsalita, bumantong hininga siya at nagpatuloy. Hindi namin inaasahan na tatambangan kami ni Manuel sa ospital. Kung hindi dahil sa tulong ng isang tao sa gilid, baka nasa panganib si Mr. Southern Sr. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Hinala niya na ang tumulong sa kanila sa gilid ay si Seyday. Mariin niyang idiniin ang kanyang mga lobby at sinabing, dahil hindi makuha ni Manuel ang gusto niya ngayon, sigurado akong gagawa siya muli ng kanyang mga galaw. Hindi naligtas para sa kanila na manatili sa ospital, ngunit wala tayong sapat na tao sa ngayon. Napatingin si Daisy kay Sonny sa kama, at may bumungad sa kanyang ulo. May ideya ako, sa gabi, sa fishing village. Ang matandang babae ay masigasig na sinabi sa kanila na manatili para sa gabi. Gabi na, at wala nang sasakyan pabalik sa bayan. Dahil nasugatan si Waylon, pumayag si Cameron, at nanatili sila ng isang gabi. Mas lalong dumidilim ang langit pagkatapos nilang maghapunan. Ang matandang babae ay naglinis ng isang silid para sa kanila at sinabing, ito ang orihinal na silid ng aking anak, ngunit hindi siya bumabalik sa loob ng maraming taon. Kailangan mong mag-ayos ng isang gabi. Walang gaanong kasangkapan sa silid. Walang ibang nasa kwarto maliban sa isang single bed, isang aparador, isang mesa, isang upuan, at isang makalumang ceiling fan. Hindi rin nilagyan ng aircon ang kwarto. Natigilan si Cameron. Sandali lang madam. Wala na ang matandang babae nang lumingon siya at may sasabihin sana. Paano tayo matutulog dahil kwarto at kama lang ang meron? Pumasok si Waylon sa kwarto at sinabing, well, we have no choice but to settle for one night. Tumingin si Cameron sa single bed at nagtanong, sigurado ka ba talaga dyan? Umupo si Waylon sa kama at tahimik na tumingin kay Cameron. Huminga siya ng malalim at winigayway ang kamay. Sige, nasugatan ka. Maaari kang magkaroon ng kama. Sa sahig ako matutulog. Ang magandang bagay ay mayroong isang malamig na banig sa silid at mga karagdagang unan sa aparador. Nakatulog pa nga siya sa kakahuyan, kaya sa sahig din siya natutulog. Matapos niyang ailapag ang malamig na banig sa sahig at nang mahiga na sana siya, may nakita siyang isang bagay na lumipad sa ilalim ng aparador, na lumikha ng maraming ingay sa loob nito. Tumingin sa ibaba si Cameron, at pagkatapos ay biglang tumalon ang isang daga mula sa dilim. Arg! Isang daga! Ibinagsak niya ang sarili sa kama at aksidenteng napadpad sa binti ni Waylon. Sumisitsit sa sakit, dali-daling inalalayan ni Waylon ang sarili sa pamamagitan ng paglagay ng braso sa kama sa likuran niya. Tumayo si Cameron mula sa Waylon at umupo sa gilid ng kama. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Dahan-daang niluwagan ni Waylon ang mga kalamnan sa braso at itinaas ang ulo para tingnan siya. Ito ay bagay na hindi pa niya nakikita noon, kaya tinukso niya ito. Ito ay bago. Hindi ko alam na takot ka pala sa daga. Hindi mo ba nakikitang masasama ang mga daga? Hinahanap nila ang kanilang pagkain sa basurahan at ginugugol ang karamihan ng kanilang oras sa pag-crawl sa mga imburnal. Paano kung gumapang sila sa ibabaw ko sa kalagitnaan ng gabi? Nag-iisip lang. Ang tungkol dito ay nakakasakit sa akin. Hinaplos ni Cameron ang kanyang mga braso nang magsimulang lumitaw ang mga goosebumps sa kanyang balat. Walang magawang tumawa si Waylon. Bigla namang lumapit si Cameron sa kanya. Gumapang siya sa lugar sa tabi ni Waylon at nakita niyang kasya silang dalawa sa kama. Tinapik niya ang kama at sinabing, gusto mo bang makibahagi sa akin sa isang gilid ng kama, Mr. Goldman? Kabanata 2116. Bahagyang nag-alinlangan si Waylon. Ikaw, nahihiya ka ba? Tumingin sa kanya si Cameron at bahagyang tumaas ang kilay. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Prituhin mo lang akong parang lalaki. Nawala nang masabi si Waylon. Inayos ni Cameron ang kanyang mga unan, at para magkaroon siya ng puwang, humiga siya ng nakatagilid ang likod niya at saka idinagdag, hindi ako masyadong gumagalaw kapag natutulog ako. You have my word na hindi kita tatantanan habang natutulog ka, kaya huwag kang mag-alala. Walang magawang ngumiti si Waylon, hinimas ang kumot sa katawan, at humiga sa likod. Ang maliit na single bed ay talagang medyo masyadong masikip para sa dalawang tao, at halos imposibleng lumiko ng kusa. Humiga si Cameron sa gilid niya at nag-iwan ng kaunting agwat sa pagitan nilang dalawa, malamang sa takot na matamaan niya ang sugat nito sa braso.
Matagal na tinitigan ni Waylon ang kisame saka lumingon sa gilid at tumingin sa babaeng nakahiga sa tabi niya at nakatalikod sa kanya. Wala ka talagang pakialam dito, ha? Siya ay naguguluhan, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang siko sa ilalim ng gilid ng kanyang ulo. Ano bang dapat isipin? Hindi ito ang unang beses kong natutulog sa iisang kama kasama ng ibang lalaki. Kumain na ako at nanatili sa iisang bubong kasama ang 5 o 6 na lalaki noon. Kumunat ang noo niya. Hindi ba sila naghinala sa iyong pagkakakilanlan? Napatingin si Cameron sa sulok ng kwarto. Bakit naman nila ako pinaghihinalaan? Sa kanilang mga mata, ako ang kanilang young master. Kakausapin nila ako na para bang tigre ang kausap nila, kaya sinong may lakas ng loob na pagdudahan ang aking pagkatao? Napangisi si Waylon. Tama ka rin sa kahulugan na iyon. Bahagya siyang lumingon sa gilid ng kama para magkaroon ng espasyo. Matapos patayin ang mga ilaw, madilim na ang kwarto. Nakahiga ang dalawa sa iisang kama, at wala nang nagsasalita mula noon. Sa katunayan, hindi makatulog si Cameron, at hindi rin siya naglakas loob na tumalikod ng kusa. Nang pumunta siya sa dagat at nanatili sa ilalim ng bubong kasama ang mga subordinate na iyon, hindi siya nakaramdam ng hiya. Marahil, dahil sa trato sa kanya ng mga lalaking iyon na parang lalaki at hindi man lang alam na babae siya. Ngunit ang mga bagay ay medyo naiiba kay Waylon. Alam niya ang kanyang pagkakakilanlan, at iyon ang dahilan kung bakit siya nakaramdam ng kaunting kahihiyan. Gayunpaman, malamang dahil hindi siya nakapagpahinga ng maayos sa kakahuyan kagabi, hindi nagtagal ay inaantok siya at nakatulog. Ang hindi niya alam ay hindi makatulog si Waylon sa buong magdamag. Kung tutusin, first time niyang makisama sa isang babae. Si Cameron ay hindi gumagalaw buong gabi, at siya ay lubhang maingat kahit na siya ay natutulog. Nanatili pa rin siya sa posisyon kung saan siya nakatulog ng matagal. Ngunit may isang tao, nag-aalalang gamulong siya sa higaan dahil lumingon siya habang natutulog at binalik ang tingin sa kanya ng 4 hanggang 5 beses. Inilagay ni Waylon ang likod ng kanyang kamay sa kanyang noo. Oo naman, hindi lahat ng babae ay natutulog ng hindi mapakaligaya ni Daisy. Samantala, sa ospital, nang bumukas ang pinto ng elevator, may sinusuri ang nurse sa nurse station. 2 doktor na nakasuot ng puting damit at maskara ang lumabas ng elevator, dumaan sa istasyon, at kumatok sa mesa. Saang ward si Mr. Serrano? Sinagot sila ng nurse na hindi man lang iniangat ang ulo. Ward 63. Lumapit ang 2 lalaki sa pintuan ng ward 63, binasa ang chart ng pasyente, at natukoy na si Joaquin nga iyon. Nagpalitan ng tingin ang 2 at itinulak ang pinto. Sa madilim na ilaw sa corridor, nakita nila ang lalaki na nakahiga sa hospital bed at nakaharap ang likod sa pinto. Tila mahimbing siyang natutulog at hindi kumikilos. Isa sa mga lalaki ang naglabas ng punyal mula sa kanyang damit, lumakad papunta sa kama, at saktong sinaksak ang taong nasa kama. Nang may naramdaman kaagad pagkatapos ng saksak, binaligtad ng lalaki ang taong nasa kama. Ito ay isang silicone dummy. Fuck, naglaro na tayo. Mabilis silang tumakas, ngunit pagkalabas nila sa ward, nakita nila ang ilang lalaki na lumalabas sa kwartong katabi ng ward. Lumingon sila at nakita ang 3 lalaki na may hawak na punyal at nakaharang sa pasilyo sa likuran nila. Lumapit sa kanila ang kabilang partido mula sa magkabilang dulo ng koridor. Ang 2 lalaki ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, kinagat ang bala, inilabas ang kanilang mga punyal, at tumakbo patungo sa mga lalaki. Sila ay nalampasan, at silang 2 ay mabilis na nahuli. Kabanata 2117. Lumabas si Daisy mula sa likod ng grupo ng mga lalaki. Natigilan ang isa sa mga asasin at may napagtanto. Hindi ba ikaw ang nurse sa nurse station? Kumunat ang noo ni Daisy at ngumisi. Kung gayon, ikaw ba ay mga doktor dahil nakasuot ka ng puting Amerikana? Ang mga lalaki ay nawala ng salita. Gusto sana nilang pumasok sa ospital sa kalagitnaan ng gabi para patayin si Joaquin, ngunit hindi nila inaasahan na maghihintay ang mga taong ito dito para tambangan sila ng maaga. Tinatayang nabigo rin ang mga samando kay Sonny. Madaling araw noon, at ang sinag ng sikat ng araw ay sumisikat sa silid sa pamamagitan ng siwang ng bintana. Dahil si Cameron ay natutulog sa isang posisyon, ang kanyang buong braso ay namamanhid nang siya ay nagising. Hindi niya namamalaya na lumingon siya at nakitang may isa pang kumot sa kanyang katawan, at ang kabilang panig ng kama ay walang laman. Nang ilapat niya ang kanyang kamay sa espasyo ng kama, wala man lang bahid ng natitirang init. Mukhang kanina pa siya nagising. Gumawa si Cameron ng ilang basic stretching, bumangon sa kama,
at mabagal na lumabas ng kwarto. Gayunpaman, bago siya makapasok sa sala, narinig niya ang boses ng matandang babae na nagpapasok sa kanila sa kanyang bahay. Inalis ni Cameron ang mga kortina, lumabas, at nakita ang almusal sa mesa. Sa oras na ito, lumabas ang matandang babae mula sa kusina na may dalang mga pinggan at nakita siya. "Girl, gising ka na pala." Tinitigan ni Cameron ang napakasarap na pagkain sa mesa. Ito ay, "Oh, ito ang mga obra maestra ng boyfriend mo." "Anak ko, boyfriend." Nagulat si Cameron. Tumawa ang matandang babae. "Di ba couple kayong dalawa? Ang galing pala ng boyfriend mo sa pagluluto. Ganda talaga ng mata mo. Talagang nakita mo ang iyong sarili na isang gwapong boyfriend na marunong magluto. Siguradong mabubuhay ka na puno ng masasarap na pagkain pagkatapos mong ikasal sa hinaharap." Kumaibat ang gilid ng lobby ni Cameron, at tinakpan ng noo. "Madam, mali ang pagkakaintindi mo. Wala kami sa ganoong klaseng relasyon." Lumabas si Waylon mula sa kusina, dala ang huling ulam at inilagay sa mesa. Tila hindi narinig ng matandang babae ang paliwanag ni Cameron at nagsimulang purihin si Waylon. "Pasensya na kung naabala pa kita kaninang umaga. Kailangan mo pa akong tulungang magluto ng almusal." Isang magiliw ng ngiti ang pinakawalan ni Waylon. "Nagmamalaki ka, madam. Ikaw ang naghatid sa amin sa gabi. Kami ang nangabala sa iyo, kaya hindi mo kailangang mahiya na hilingin sa akin na tulungan kang magluto ng almusal." Nang makitang isa siyang matinong binata, napangiti ang matandang babae mula tenga hanggang tenga. Umupo si Cameron sa upuan at pinagmasdan ang masarap at kitikam-takam na almusal sa mesa. Dinampot niya ang pilak at tinikman, at nagningning ang mga mata. Saka siya tumitig kay Waylon. "Ang galing mo magluto, Mr. Goldman. Ito ay maihahambing sa almusal na ginawa ng mga chef mula sa mga high-end na restaurant." Pinuno ni Waylon ng kaunting oatmeal ang isang mangkok. "Ang aking ina ay isang abalang babae noong ako ay bata pa, kaya upang makibahagi sa kanyang pasanin, ako ang kadalasang nagluluto ng almusal." Nagulat si Cameron. Wala bang mga katulong sa Goldman Mansion? Bakit kailangan mong maghanda ng almusal? Tulad ko, hindi pa ako pumasok sa kusina para magluto dahil may mga nagluluto kami sa bahay na specially tasked na magluto sa amin ng mga pagkain. Kalimutan mo na ako, maging ang aking ama ay hindi nakakagawa ng isang disenteng almusal sa kanyang edad. Hinalo ni Waylon ang oatmeal sa kanyang mangkok gamit ang isang kutsara, at ang kanyang mga mata ay gumalaw. Hindi pa kami bumabalik sa Goldman noong panahong iyon. Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita. Dapat hindi ako naghukay ng napakalalim pagdating sa usapin ng pamilya ng iba. Pagkatapos ng almusal, pareho silang nagpaalam sa matandang babae. Masigla at mapagmahal ang matandang babae kaya binigyan niya sila ng 2 manok na siya mismo ang nag-aalaga. Masyadong nahiya si Cameron na tanggihan ang kanyang kabaitan, kaya tinanggap niya ito. Naglalakad sa gilid ng kalsada, iniunat ni Waylon ang kanyang kamay. "Ibigay mo sila sa akin. Ako ang magdadala sa kanila." "Hindi, 2 manok lang." Tinulak niya ang kamay niya. "Nasugatan ka, kaya kumilos na parang isang taong nasugatan, at huwag mag-alala tungkol sa mga maliliit na bagay." Binuhat ni Cameron ang 2 kulungan at kumatok sa mga pinto. "Pag-uwi natin, gagawa ako ng sabaw ng manok sa inyong 2. Diretso ang tingin sa kanya ng mga manok sa kulungan. Kabanata 2118. Tumango si Cameron. "How dare you glare at me? Naniniwala ka ba na bubunutin ko lahat ng balahibo mo ngayon?" Nang makitang gustong-gusto niyang makipagkompetensya at magsaya sa 2 manok, ngumiti si Waylon at umiling. Tumayo ang 2 sa gilid ng kalsada at naghintay ng masasakyan. Maya-maya, may dumaan na tractor. Ang tractor ay patungo sa Southern Shire, kaya sina Waylon at Cameron ay sumakay sa tractor para sumakay. Sikatan ng araw sa kanilang 2, walang masisilungan, at lubak-lubak ang daan. Kaya, ang paglalakbay pauwi ay masasabing lubhang pahirap. Nang dumating ang tractor sa intersection sa harap ng bayan, bumaba ang 2 sa sasakyan, at tumakbo si Cameron sa gilid ng kalsada, samandal, itinukod ang kanyang mga braso sa isang puno, at samuka. Ibinigay ni Waylon ang lahat ng sukli niya sa kanya sa driver. Sinulyapan ng driver si Cameron at nagtanong, "Buntis ba ang asawa mo?" Bakit siya nagsusuka ng husto? Awkwarded na tumikim si Waylon, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay iniabot na sa kanya ng driver ang 2 kulungan. "Bumalik ka at katayin mo ang isa sa kanila, pagkatapos ay magluto ng isang bagay para sa iyong asawa." Pagkatapos ay pinalayas niya ang tractor.
Inihagis ni Cameron ang lahat ng almusal na kinain niya sa umaga at nakaramdam ng labos na hindi komportable. Inabot sa kanya ni Wayland ang isang pakete ng tisyo. Ayos ka lang ba? Kinuha niya iyon mula sa kanya at kumaway. Ayos lang ako, nakaka-motion sickness lang. Napangiti siya. Kung gayon, dapat kong sabihin na medyo matyaga ka, Mr. Southern. Nagawa mo talagang hindi samuka sa tractor. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang bibig, lumingon, at pinandilatan siya. Nanunuya ka ba? Ako, tumawa ng malakas si Wayland pero hindi umimik. Hindi sumama sa kanya si Cameron at kinuha ang mga manok mula sa kanya. Tara na, pinigilan niya siya, sandali lang. Lumingon si Cameron sa pagkalito, at isang Amerikana ang inilagay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tinitigan siya nito habang matiig ang itinali nito ang mga manggas ng coat nito at binalot ang mahabang buhok nito. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinapik ang handmade, pansamantalang hijab sa kanyang ulo, at bahagyang namangha. Napatingin si Wayland sa kanya. Halos hindi ko makita ang buhok mo ngayon. Hindi ko akalain na gugustuhin mong bumalik at makita kang ganito, hindi ba? Ibinaba ni Cameron ang kanyang tingin. Yun pala, nag-aalala siya na ma-expose ang identity ko. Kaya naman binalot niya ang mahabang buhok ko sa coat niya. Mr. Southern, nang marinig ang boses ni Mahina, lumingon si Cameron, nakita niya si Mahina na dirdiretsyong tumakbo palabas ng kotse. Tumakbo siya palapit kay Cameron at tinignan siya ng mabuti. Nang makitang tila naguguluhan siya, nag-aalala siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Kumaway si Cameron, ayos lang ako, hinanap mo ba kami? Nakangiting tugon ni Mahina, nahulaan ni Jake na dapat ay nakapasok ka sa fishing village at doon nagtago, kaya inutusan niya kaming magbantay sa tarangkahan ng lungsod. Thank God at okay kayong dalawa. Bumaba si Noel sa sasakyan ng mga sandaling iyon. Lumapit si Wayland sa kanya. Nasaan si Daisy? Nasa ospital siya, sagot niya. Kumunat ang noo ni Wayland. Anong nangyari sa kanya? Umiling si Noel hindi siya. Ito ay si Mr. Southern Sr. Si Cameron, na nagkataon lang na lumapit sa kanilang dalawa sa oras na ito, ay narinig ang sinabi ni Noel at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang siya ay sumugod. Anong nangyari sa tatay ko? Mabilis na paliwanag ni Mahina, nagpunta kahapon sa ospital si Mr. Southern Sr. para bisitahin si Mr. Serrano at nadiskubre ni Manuel. Nakipaglaban si Mr. Southern Sr. sa mga tauhan ni Manuel ngunit tinambangan at nasugatan. Pero okay naman. Siya, si Miss Vanderbilt ay nag-aalaga kay Mr. Southern Sr. sa ospital pagkatapos ipaalam sa amin ang tungkol sa insidente. Nakahinga ng maluwag si Cameron, at biglang nanlamig ang kanyang tingin. Kagagawa ni Manuel, aayusin ko ang score sa kanya pagbalik ko. Nakita ni Mahina ang dalawang kulungan ng manok sa kanyang kamay. Mr. Southern, these are. Noon lamang ibinigay ni Cameron ang dalawang kulungan kay Mahina. Ibalik ang mga ito at ipagluto ang aming mga tagaluto ng ilang sabaw ng manok at mga ulam para kay Mr. Goldman para makabawi sa kanyang mga sugat. Siya ay naging malubhang nasugatan. Hindi na sila hinintay ni Cameron at umalis muna sa eksena. Sabay na napatingin sina Noel at Mahina kay Wayland. Hindi siya mukhang nasugatan ng husto. Bumalik si Cameron, naligo, nagpalit ng malinis na damit, at pumunta kaagad sa ospital kasama ang kanyang mga tauhan. Itinulak niya ang pinto ng ward. Ama, nakaupo si Sonny sa hospital bed, kumakain ng congee, at itinaas ang ulo nang marinig ang boses ni Cameron. Mukhang okay ka na. Kabanata 2119. Umupo si Cameron sa upuan sa tabi ng kama. Ano kaya ang mangyayari sa akin? Ngunit iba ang mga bagay sa iyo. Hindi ka na kasing bata ng dati, kaya ang dapat mong gawin ay tumakas kapag nakita mo ang sarili mo sa isang malagkit na sitwasyon. Ano ang iniisip mo, nakikipag head-to-head sa mga tauhan ni Manuel? Ibinaba ni Sonny ang mangkok sa kanyang kamay. Ayos lang ako, ikaw at si Wayne ang inaalala ko. Makakaasa na ako sa wakas ngayon na okay na kayong dalawa. Nag-cross arm si Cameron at hindi umimik kahit isang salita. Nga pala, salamat kay Daisy, nahuli namin ang dalawang bastard na sinubukang samantalahin ang sitwasyong kinalalagyan namin. Buhay pa si Joaquin, kaya sigurado akong iisipin na naman ni Manuel ang pagpatay sa kanya. Tumingin si Cameron sa kanya. So ikaw ang nagligtas sa kanya. No wonder. Seryoso niyang paliwanag, Cam, kahit anong mangyari sa amin ni The Serpents bago ito, si Joaquin pa rin ang pinuno ng Serrano. Matutulungan niya tayo sa ilang lawak sa hinaharap. Sa harap ng ambisyon ni Fabio,
hindi natin kayang gawing basta-basta ang mga bagay-bagay. Si Manuel naman, oras na para tanggalin siya for good. Bukod sa mga pagbubukas ng ventilasyon, walang ilaw ang maaaring sumikat sa basement ng The Commune. Madilim at mamasa-masa ang mga dingding, at may mga ipis na gumagapang sa mga sulok. Ilang lalaki ang itinali sa mga poste at brutal na binugbog bago ito ang kanilang mga mukha ay nabugbog at namamaga. Biglang bumukas ang pinto, at dahan-daang pumasok si Cameron sa silid. Iminulat ng isa sa mga lalaki ang kanyang mga mata, at gumalaw ang kanyang tuyong lobby. Ikaw, buhay ka pa. Ang subordinate na nakatayo sa likod ni Cameron ay humakbang at sinipa siya sa tiyan. How dare you questioning the Aryang Master's ability to survive your ambush? Agad na samuka ang lalaki, at makikita ang mga ugat sa kanyang noo at leeg. Tinakpan ni Cameron ang kanyang bibig at ilong sa disgusto. Hindi ka patay, kaya paano ako mamamatay bago ka mamatay? Iyan ay magiging napakawalang galang. Ang lalaki ay nasa labas na pagkabalisa na hindi man lang makapagsalita. Isa sa mga subordinate ang nagdala kay Cameron ng dumi. Umupo siya at nag-cross legs. Naging mapangahas kayong gang. Ang lakas talaga ng loob mong salakayin ng tatay ko habang wala ako. Sinaktan mo pa ang tatay ko. Siguro napagod ka na sa pamumuhay at ayaw mo nang makita ang pagsikat ng araw bukas. Hindi nagsalita ang lalaki. Lumingon si Cameron at sinabi sa kanyang mga tauhan. Nasaan ang kahon ng mga mamahaling sanggol na pinalaki natin? Ilabas mo sila at ipakita sa mga bisita natin. Ang mga lalaking iyon ay nagulat sandali at saka tumango. Oo, sir. Dalawa sa mga lalaki ang nagdala ng isang malaking kahon, na tila medyo mabigat. Tumayo si Cameron, pumunta sa kahon, at tinapik ito. Basta ibigay mo sa akin ang pangalan ng Ainul Alayan si Manuel mula sa likod ng mga kortina, sisiguraduhin kong hindi ka maghihirap. Ang lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumangging magsalita. Binuksan ni Cameron ang takip ng kahon, at sa loob nito ay isang siksikan na kaig ng makamandag na alakdan. Napalunok ng laway ang lalaki dahil sa takot nang makita ang eksena, at tumulo ang mga butil ng malamig na pawis mula sa gilid ng kanyang noo. May bulong-bulungan na ang iyang master ng Southern ay may baluktot na pag-iisip at maraming paraan para pahirapan ng iba. Sa partikular, gusto niyang panoorin ang mga alakdan na gumagapang sa buong katawan ng kanyang mga bihag at nakapasok sa kanilang mga damit. Ito ay ganap na pagpapahirap sa isip. Ito ay mga makamandag na alakdan. Napakawalang awa nila at talagang mahilig mangitgit. Kinuha ni Cameron ang mga sipit na iniabot ng kanyang mga subordinate at kinuha ang isang malaking alakdan mula sa bagyo. Kitang-kita sa paningin ang matalim na kagat sa dulo ng buntot nito. Lumapit si Cameron sa lalaki. Nakaramdam ng pamamanhid ang huli sa buong katawan, at unti-unting namutla ang mukha. Little cutie pie, magpakabait ka at masaktan mo siya. Inilagay ni Cameron ang alakdan sa balikat ng lalaki, at nang gumapang ang alakdan palapit, hindi na ito kinaya ng lalaki. Mr. Southern, hindi ko talaga alam kung sino ang sumusuporta kay Manuel mula sa anino. Hindi niya sinabi sa amin ang tungkol doon. Simula nung kinuha niya sila. Mga ahas, ang ginawa lang natin ay sundin ang utos niya. Wala ba kayong pagdududa tungkol sa pagkuha ni Manuel sa The Serpents? Mukha siyang walang pakialam at kalmado. Napalunok ng laway ang lalaki habang umaakyat sa leeg ang alakdan. Nanginginig siya ng husto ngunit hindi siya ng ahas na gumalaw ng kalamnan. May hinala kami, pero hindi kami naglakas loob na magsalita. Kung tutuusin, ito ay isang posisyon na direktang iniabot sa kanya ni Mr. Puzo. Masunod lang natin. Kabanata 2120. Kinuha ni Cameron ang alakdan gamit ang isang tweezer at inilagay ito sa likod ng kanyang kamay. Mabagal na gumapang ang alakdan ngunit hindi siya tinusok. Namamanhid ang anit ng lalaki sa pagtingin pa lang nito. Talagang may isang tao sa mundong ito na nagpapanatili ng makamandag na alakdan bilang mga alagang hayop. Napaka-pervert nito. Nakita ni Cameron ang kanyang tingin, naunawaan ang kanyang iniisip, at napangisi. Kaya kitang bitawan, pero kailangan kong bigyan mo ako ng pabor. Kung magagawa mo ang gawain, gagantimpalaan ka. Ngunit kung hindi mo gagawin, bibigyan kita ng isang makamandag na paliguan ng alakdan. Kinagat ng lalaki ang bala at nagtanong, ano ang gusto mong gawin ko? Napakasimple. Ipagkalat ang katotohanan na si Joaquin Serrano ay buhay pa sa publiko, kasama na ang intensyon ni Manuel na patayin siya. Lumapit sa kanya si Cameron. Kaya mo ba iyon? Nagmamadali siyang tumungo. Oo. Hiniling ni Cameron sa kanyang mga nasasakupan na pakawalan siya.
Pagkalabas ng lalaki ay agad itong tumakas dahil sa takot na babalikan ni Cameron ang kanyang sinabi. Lumabas si Cameron sa The Commune, at hinihintay siya ni Mahina sa pintuan. Wala siyang nakuhang pumipigil sa lalaking tumakbo palabas kanina dahil alam niyang sinasadya siya ni Cameron. Young Master, ipagkanulo niya ba tayo? Binuksan ni Cameron ang pinto ng kotse at sumakay sa kotse. Ano ang magagawa niya para pagtaksilan tayo? Hiniling ko lang sa kanya na ipakalat ang balita na buhay pa si Joaquin. So, kapag nalaman ng mga lalaking nagtatrabaho sa The Serpents na balak patayin ni Manuel ang dati nilang amo, magtitiwala pa ba sila sa kanya? Suportahan man ni Fabio at ng mga nasa likod niya si Manuel, hindi na siya lilinggan pa ng mga tao sa The Serpents. Gusto niyang tanggalin si Manuel ng dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Makabubuti kung makapatay siya ng 2 ibon gamit ang isang bato at alamin kung sino ang umaalalay kay Manuel mula sa likuran. Nag-iisang nagpapalit ng benda at pamahid si Waylon sa silid ng buksan ni Daisy ang pinto, naamoy ang amoy ng pamahid, at nagulat siya. Waylon, nasugatan ka ba? Kinagat niya ang benda at tinali ang buhol ng benda gamit ang kabilang kamay. Ayos lang ako, sugat lang sa laman. Hindi, isang pinsala sa laman ay isang pinsala pa rin. Kailangan mong pumunta sa ospital para sa pagsusuri. Pumasok siya sa silid at gusto siyang kaladkarin palabas pagkatapos sabihin iyon. Gayunpaman, sa halip na hilay ni Daisy si Waylon palabas ng silid, hinawakan niya ito sa palso. Daisy, ayos lang talaga ako. Tinulungan na ako ni Cameron sa sugat bago ito. Lumipat ang mga mata ni Daisy sa magkabilang gilid, at bigla siyang sumuko. Oh, kung ganoon ay ayos lang. Inangat ni Waylon ang kanyang tingin at tinitigan siya. Anong problema? Hindi. Lumipat siya sa gilid, umupo, at kinagat ang mga lobby. Salamat sa Diyos nandoon si Cameron. Hindi ba siya napakagaling? Tumango siya habang iniimpake ang first aid kit. Oo, napakagaling niya. Lumapit si Daisy sa kanya at commendat. Gaano siya kahanga-hanga. Natigilan siya ng ilang segundo, lumingon sa gilid, tinitigan ng umaasang tingin nito, itinaas ang kamay, at kinatok ang tuktok ng ulo nito gamit ang buko nito. Ano lang ang iniisip mo? Napakamot siya ng ulo, nagpout, at hindi umimik kahit isang salita. Masyadong tuso si Waylon. Hindi ko siya kayang tanungin ng maraming tanong. Tumayo si Waylon at inilagay ang first aid kit. Isang buwan pa lang kayong magkakilala ni Cameron, at naging malapit na kayo sa kanya. Humajejek si Daisy. Oo naman. Hindi mo ito maiintindihan. Ito ang pagkakaibigan ng mga kababaihan. Lumingon si Waylon at sumulyap sa kanya. Mukhang mahal na mahal mo siya. Hindi ito itinanggi ni Daisy, tumayo siya, at pumunta sa bintana. Gusto ko lahat ng gumagalang sa akin. At saka, maituturing mo siyang master ko sa martial arts. Nag-iisip siya ng kung ano-ano, napalingon siya bigla. By the way, si Tita Seiday ba ay pinoprotektahan tayo ng palihim? Tumango si Waylon. Ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay humahadlang sa kanya mula sa pagpapakita sa harap namin, ngunit ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay lumapit siya kay Daisy, itinaas ang kamay, at hinimas ang tuktok ng ulo nito. Lagi akong nag-aalala na gagawa sila ng hakbang sa Southern Clan kapag wala tayo rito, at baka hindi mo ito kakayanin ng mag-isa pagdating ng panahon. Sa kabutihang palad, nagawa mo ang Southern Clan ng isang maliit na pabor sa oras na ito. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin. Salamat din kay Tita Seiday. Kung wala ang text message ni Tita Seiday, wala akong ideya na nasa panganib si Mr. Southern Senior.